Rosalinda, Rosalinda. Bakit ka tumahimik, Mama? Ayaw niyo bang imbitahan ko siya? Dahil ayoko na isama mo siya. Hindi na kwento ni Dolores ang pangalan ko. At saka ayoko na sa pangalan ko dahil may dala siyang kamalasan sa akin. Ayokong masaktan pa sila dahil sa nangyari sa nakaraan ko. Hindi ko kaya, Javier. Sapat na yung naging paghihirap mo ng 20 taon. Takot na takot akong pumunta sa bahay mo, Javier. Hindi ko alam kung paano mo ko tatanggapin at ng mga anak mo. Huwag kang mag-alala, Soledad. Wala silang alam sa nangyari. Hindi na nila dapat malaman, Javier. Hindi nila dapat malaman na nakulong ako dahil sa nangyari na pagpatay. At nasa kulungan ako ng mga nakalipas na taon. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ko. Patay na si Soledad Romero. Ako si Martha. Tawagin mo akong Martha Soledad. Ako na ang mag-aalaga sa kanila. Ako na ang bahala. Ako na ang tatayo na Tita Martha sa mga anak mo. Ikaw ang bahala, Martha. Siguro ito na yung pagkakataon ko para makagawa ulit ng masasayang alaala. Kahit sinisiksik ko lang ang sarili ko. Sa pamamahay na to, ayos lang. Kasi baka dito ko na ulit maramdaman ang pagmamahal sa bahay na to, Javier. Pagkasama kita, pakiramdam ko magiging maayos ang lahat. Magiging maayos na ulit ang buhay ko. Mahalagang araw to sa akin. Ako ang may karapatan kung sino ang gusto kong imbitahan. Pero bahay ko pa rin to at may karapatan din akong isama siya. Masisira lamang ang buong araw ko. Pagkakaalam ko, sinabi mo na tanggap mo na si Rosalinda, Mama. Pumayag ako na pumunta siya pero isang beses lang para maging masaya ka. Kaya naman nakikiusap ako sa iyo ngayon. Patawad, Mama. Pero sasama siya sa akin. Pero maraming taong pupunta. Mas mabuti yon, Mama. Sa tingin ko, maganda tong pagkakataon para ipakilala siya sa mga kaibigan natin. At saka para makilala rin nila. Ilista mo siya, Berta. Isasama ko siya. Kagabi po dumating si tita galing sa abroad, Lolo Florentino. Ah, talaga ba? Saan ba siya nakatira? Sa tingin ko po sa norte. Hindi naman po kasi yun nababanggit sa amin ni Mama dati. Matagal na yata silang hindi nakikita. Kumusta naman siya, Rosalinda? Sa totoo lang po, hindi ko rin po alam. Kung galing siya sa ibang bansa, malamang mayaman na siya. Hindi po, Lolo. Tahimik lang po siya. At saka mukha siyang mahiyain. Para bang natatakot siya? Maganda siguro ang pananamit niya. Hindi rin po. Paano mo nasabi? Dumating siya na simple lang ang suot niya. Para bang hindi po siya umunlad sa ibang bansa. Ah, baka kaya siya bumalik dito. Bigla na lang po siyang nagpakita sa amin eh. At saka pati na rin si Papa nagulat. Sa inyo na ba siya tumitira ngayon? Mukhang sa amin na nga. Pero kahit siya parang hindi niya rin alam. Hindi ko rin maintindihan ang nangyayari. Pero gusto mo naman siya, hindi ba, Rosalinda? Ay, oo naman po, Lolo Florentino. Masyado siyang tahimik. Pero mabait naman po siya. At saka nararamdaman ko po yung lungkot sa mga mata niya. Alam niyo ba, Lolo, na ang gaan ng loob ko sa kanya? At saka pakiramdam ko, madali lang siyang mahalin. Mukhang mamahalin ko siya tulad ni Mama. Isasama ko pa po ba yung babae sa listahan, senyora? Wala nang magagawa, Berta. Pwede mong sabihin sa mga security na wag na siyang papasukin dito. Eh kasama nga niyang pupunta dito. Mas mabuti yun, senyora. Mapapahiya mo siya sa mga bisita dito sa bahay. Baka doon niya matanggap sa sarili niya na hindi siya karapat-dapat sumama sa inyo. Tama. Magagawa natin yan. Pero dapat hindi tayo mahuli dahil hindi ako mapapatawa ni Fernando Jose. Kailangan ko mag-ingat. At dapat hindi siya magmukhang biktima dahil sa kanya siya kakampi. Kailangan ko makapag-isip kung paano ko papahiyain ang babaeng yon. Pero paano, senyora? Sa mararamdaman niya.
na isa siyang mahirap na babae at hindi ko matatanggap sa pamilyang ito. Gusto mong mapahiya siya sa mga bisita. Hindi niya alam kung paano kumilos sa ganitong okasyon. Isa siyang babaeng walang klas. Makikita ng lahat na isa siyang mahirap. Hayaan mo pumunta siya. Para nang sa ganon mapahiya siya. At nang magising si Fernando Jose na hindi siyang babae para sa kanya, hayaan mo siyang pumunta, Berta. At pagsisisihan niya ito. Pakiramdam ko ang tagal na kitang hindi nakita. Totoo ba yan? Isang araw di nakita, parang ang tagal na. Natutuwa ko na nakangiti ka na ulit ngayon. Kahapon ramdam ko na hindi ka maayos. Huwag mo nang ipaalala sa akin. Gusto ko masaya lang tayong dalawa. Masaya lang tayo. Ito yung gusto ko na Fernando Jose na laging masayang kasama. At hindi yung laging galit na nakasimangot. Dapat mong maintindihan ang nararamdaman ko at sabihin mo sa akin. Oo, mahal ko. Pero hindi ko alam kung paano magalit. Hindi mo kailangang magalit. Pero ako... Tingin mo? Yung mukha mo na naman yan. Gusto kong burahin yung galit sa mukha mo. Hayaan mo ako, mahal ko. Rosalinda, subukan nating walang makikialam sa pagmamahala natin. Ito yung pinakamalungkot at pangit na parte ng buhay ko. Ikaw yung pag-ibig, liwanag at kaligayahan ko. Hindi ko dapat paghaluin to dahil magkaibang bagay to, Rosalinda. Oh. Alam mo ba, mahal ko? Birthday ni Mama bukas. Pupunta tayo sa bahay kasi imbitado ka. Ako? Rosalie.